What's up mga libag? What's up mga karayuman? Dito naman po ako, ang inyong abang lingkod, Nyolo the Third. Magbibigay po ng reaksyon ukol po dito kay Mayor Halili, ang kontrobersyal na mayor po na pinaslang noong panahon ni Rodrigo Duterte. Panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. No? Sniper no? Layo Patay. Isang matapang at kontrobersyal na lider ang namuno sa Tanawan, Batangas, si Antonio Halili. Kilala siya sa kanyang walang kinatatakutang kampanya laban sa krimen, lalo na ang Walk of Shame kung saan pinaparada ang mga kriminal sa kalsada. Ayan, meron siyang ganyan, no? Tapos siya pa yung pinaslang. Minanipolya talaga nito yung droga ni na Michael Yang para sila mamuno, no? Para sila maghari, Upang bigyang babala ang publiko, ngunit ang matapang na pamumuno niya ay tila sinuklian ng isang marahas na pagpaslang. Noong ikadalawa ng Hulyo 2018, habang nagaganap ang flag ceremony sa Tanawan City Hall, isang bala mula sa sniper ang kumitil sa kanyang buhay. Ano ang tunay na nangyari? Sino ang maaaring nasa likod ng pagpatay na ito? Isang misteryo ang bumalot sa pangalan ni Halili at ngayon tayo ay magbabalik tanaw sa kanyang buhay, kontrobersya at ang mansang iniwan sa pagpaslang sa kanya. Hindi pangkaraniwang alkalde si Antonio Halili. Bago pumasok sa politika, isa siyang matagumpay na negosyante pero ang kanyang ambisyon ay ang paglilingkod sa bayan. Ipinakilala niya ang isang estilo ng pamumuno na walang takot sa mga kriminal at masasabing walang takot rin sa mga magiging kritiko. Ang pinaka-kontrobersyal niyang polisiya, ang Walk of Shame. Sa ilalim nito, ipinaparada ang mga nahuhuling kriminal sa mga lansangan ng Tanawan. Isang mapangahas na hakbang na nagdulot ng takot ngunit kritisismo rin mula sa mga proponent ng karapatang pantao. Sa mata ng marami, si Halili ay isang bayani na handang ipaglaban ang kaligtasan ng kanyang nasasakupan. Ngunit sa mata ng kanyang mga kritiko, ang kanyang pamumuno ay brutal at labag sa karapatan ng tao. Kaya't ang Tanawan ay nahati, ang mga sumusuporta sa matapang na kamay ng batas at ang mga tutol sa kanyang kontrobersyal na pamamaraan. Ang tanawin noong ikadalawa ng Hulyo 2018 ay para lamang isang pangkaraniwang araw. Maagang nagtipon sa City Hall ang mga empleyado ng pamahalaan para sa flag ceremony. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkakaisa, isang pagputok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Si Mayor Halili ay bumagsak. Ang kanyang katawan ay tinamaan mula sa malayong distansya. Pero no, talagang sniper, no? Talagang grabe ng panahon na yun talaga. Grabe, no? Siya yung, tiga walis ng droga, yun ang pinatay. Isang bala na tila sinadyang tumama sa kanyang puso, isinugod siya sa ospital, ngunit hindi na umabot ng buhay. Isang matalim na bala mula sa hindi natukoy na lugar ang nagpalisan sa mundo kay Antonio Halili. Tila isang perpektong planadong pagpaslang. Isang sniper na matagal nang naghintay, nagmasid at isinakatuparan ang kanyang misyon sa gitna ng pagtataas ng watawat. Matapos ang pagpaslang kay Halili, sumulpot ang maraming teorya. Ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga ang unang napagbuntunan ng pansin. May mga haka-haka na ang sindikato ang may kagagawa ng pagpatay. Subalit, hindi rin maikakaila na marami siyang nakabanggang politiko at mga makapangyarihang tao sa Batangas. Sa gitna ng mga haka-haka, isang pahayag ang nakatawag pansin. Si Royina Garma, dating opisyal ng PCSO, ay nagbanggit ng pangalan ni Police Lieutenant Colonel Kenneth Paul
Nicole Albotra. Ayon kay Garma, ipinagyabang umano ni Albotra ang kanyang pagkakasangkot sa grupong pumatay kay Halili. Yes, Mr. Chair, it was a public knowledge. It was in the newspaper like the couple na Odikta, di ba namatay po yon? Mayor Halili, Ano may yung mga kay Mayor mayors, sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong Halili. pagkaalam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, it was reported. Sniper po. So, what do you know about Chismis lang kasi, Mr. Chair. okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. Si Garma ay tila nagbigay ng bagong mukha sa misteryong bumabalot sa pagpatay kay Halili. May kinalaman nga ba ang mga pulis sa likod ng sniper attack? O ito ba ay bahagi lamang ng mas malawak na plano ng mga grupong galit sa kampanya ni Halili? Ang tapang ni Halili sa paglabas laban sa droga ang isa sa itinuturing na malakas na motibo sa likod ng kanyang kamatayan. Hindi siya nag-atubiling ituring na problema ang ilegal na droga sa Batangas at naglunsad ng mga programa upang labanan ito. Subalit, alam niyang sa bawat kampanya laban sa kriminalidad may mga nagagalit at naaapektuhan. Hindi kaya ang kanyang pagpanaw ay resulta ng galit ng mga makapangyarihang grupo na naapektuhan ng kanyang mga kampanya? Ang tapang ni Halili ang nagtulak sa kanya sa panganib at sa kanyang pagiging walang takot ay marahil siya mismo ang naging biktima ng kasamaan na kanyang tinutulan. 6 na taon na ang nakalipas at patuloy pa rin ang paghahanap ng mga sagot. Ang PNP at Grabe, hanggang ngayon wala pa rin matibay na action dyan. No? LBG ay muling binuksan ang kaso sa pag-asang mahanapan ng bagong lead o ebidensya na magbibigay linaw sa pangyayari. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, sinisiyasat nila ang bawat anggulo upang hindi tuluyang malimutan ang kaso. 6 na taon na ang lumipas ngunit ang hustisya para kay Halili ay nananatiling mailap. Bagaman may mga sospek, ang mga ebidensyang hawak ng mga investigador ay tila kulang upang matukoy ang may sala. Ang pahayag ni Garma tungkol sa posibleng pagkakasangkot ni Albotra ay tila isang malaking hakbang patungo sa katuparan ng hustisya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paratang, wala pang matibay na ebidensya na makapagtuturo sa totoong utak sa likod ng krimen. Muling nagsindi ng pag-asa si Garma sa mga pamilya at taga-suporta ni Halili. Ngunit sa bawat bagong pahayag ay tila mas lumalabo ang mga sagot na nagbibigay lamang ng mas maraming katanungan. I wish to manifest as well the very spontaneous testimony of Colonel Garma about you, mentioning to him, to her, and even trying to boast upon the fact that you are part of the killing incident against Mayor Tony Halili. The testimony is very spontaneous. It is very natural, and we do not see any reason why we should not believe that testimony of Colonel Garma. Unless Major Albotra, you will be able to prove motive against Colonel Garma, we may be inclined to reconsider this position. Can you please try to think harder? May galit po ba sa inyo si Colonel Garma? Ano po ba ang posibleng dahilan kung bakit kayo i-implicate ni Colonel Garma amid your claim of absolute innocence? Mr. Chair, I can only think of 2 reasons, Mr. Chair. Unang-una po, masyado na pong confused at mabigat na po ang dinadaanan ni ma'am. Kaya gusto niya na po sigurong ipasa ang burden, Mr. Chair. Pangalawa, yung Barayuga murder case po, Mr. Chair, baka naiibit na po si ma'am. Kaya po gusto niya na siguro pong i-divert ang atensyon ng Quadcom na ito, Mr. Chair. At saka si Lieutenant Colonel Santi Mendoza po, Mr. Chair, siya po ay classmate ko. Baka po nagalit na rin si ma'am sa class namin, Mr. Chair. Ang buhay ni Mayor Antonio Halili ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lungsod ng Tanawan. Ang kanyang biglaang pagkawala ay isang malagim na pangyayari na hindi pa natutuldukan. Hanggang ngayon, patuloy pa ring hinahanap ang kasagutan sa tanong na bumabalot sa kanyang kamatayan. Sino ang tunay na may sala? Grabe, no? Sino kaya ang tunay na may sala dyan? Kayo mga libag, mga karayuma. Sa inyo, sino kaya, no? May wagay. Bino mo siya yung nagpapatupad ng batas, niroronda niya yung mga
yung mga adik, no? Tapos, siyang pinatay. Gara talaga, no? Ay, nako. Ayun na lang po ang ating reaksyon. Maraming salamat po. Pa-like and subscribe na lang po dito sa ating channel. Mga libag, mga karayuma, abangeros at mahal na mahal kong Dabar Cods. Ano naman po ito, Nyolo the Third at your service. Kita-kita po tayo susunod na ating video reaction. Maraming salamat po.